Okay mga master Lodi, mga master, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po ba gumagana ang ating power supply, ang ating po mga SMPS power supply na yan. Ngayon, kung kayo po ay may kaunting basic knowledge sa electronics, medyo hindi po kayo mahihirapan gawa ng ito pong ituturo ko sa inyo ngayon ay ito po yung tunay na nangyayari sa power supply, sa loob ng power supply natin kung paano gumagana ang ating power supply. Ngayon, sisimulan ko na po. Ngayon, ito po ang aking isinulat na drawing ay ito po yung sa AC niya at ito po yung kanyang DC. Ito po yung ibig sabihin, ito po yung ating mga pyesa na galing sa saksakan. AC po ang natakbong supply doon. At ito naman po yung dumaan na ng bridge type, DC na. Ngayon, sinortcut ko na lang po siya para medyo hindi tayo maraming naka-drawing. Ngayon, magsisimula po ang ating supply sa 400 volts na capacitor. DC na po yan. Ito po yung ground niya. Ito po yung kanyang positive. Ngayon, yung ating pong, ito po yung ating chopper transformer. Ito naman po yung ating MOSFET. MOSFET, yung pong pinakang regulator para magkaroon ng supply itong ating secondary winding. Ito po yung ating primary winding ng ating chopper transformer. Ito pong ating primary winding, ito po ay mayroon pa ring tinatawag na sa loob na primary at ito yung pinakang secondary niya. Sa primary po yan. Bali, wala pa po tayo rito sa secondary winding. Dito po tayo po-focus sa ating primary winding na may primary at may secondary din sa loob. Medyo magulo lang po pero ito po kasing ating secondary ay ito po yung ating secondary winding sa primary winding. Siya po yung naglalabas ng starting supply ng DC. Auxiliary supply. Siya po yung may diode at saka yung filter na capacitor na 50 volts 47 UF ang gamit, minsan ay 33 UF, pero isusulat po natin para mas maintindihan ninyo. Ngayon, ito po yung ating pinakang main filter, yung positive nya papasok po yan doon sa pinakang primary ng ating transformer. Yan, nakakonect po yan doon yung ating DC. Yung AC po natin na convert maging DC, dumaan ng main filter para mag-store ng sapat na kuryente na DC para gumana ang ating power supply. Ngayon, ang natakbo po rito ay madalas ay 320 volts DC. Yung po walang PFC, yung power factor correction. Kasi pag may PFC po ang ating power supply, yun po yung nagiging 390 volts. Pero pumukos po tayo sa ordinaryong power supply lang para po magkaroon kayo ng kaunting knowledge. Ngayon, ito po ay yung ating supply na 320 volts DC. 320 volts DC. Ngayon, tatakbo po yun sa primary winding. Iikot po yun dito sa primary winding. Ibabato naman po nitong dulo ng primary winding dito sa drain. Okay, papunta po ang supply natin dito sa drain ng ating MOSFET. Ngayon, ito pong ating source ng MOSFET po natin. Nakakabit po ito sa ground. Ngayon, ito po yung pinakang importante nyong malaman. Ito pong gate natin para po mag-switch itong drain sa source, sa ground. Meron po yung control. Ngayon, ang control po niyan ay galing sa IC. Yung tinatawag nating oscillator IC. Yan, oscillator IC po yan. Ito po yung ating IC. Oscillator po yan. Ngayon, yung ito pong ating gate, nakakonekta po yan doon sa ating IC. Ito pong ating IC, siya po yung magdadrive ng transistor na to para magka-supply yung ating auxiliary winding sa primary.
Ito po yung magdadrive, ito po yung magsusupply dito sa gate para magkaroon po yung na-supply itong ating auxiliary winding. Ngayon ito pong ating auxiliary winding, ito po ay may isang naka-ground. Ito na lang po ang gawin nating ground para hindi masigip. Tapos dito naman po dito naman po yung diode. Madali lang pong malaman niya sa power supply kung ano yung auxiliary winding at saka yung pinakang primary winding. Kasi yan po yung connection niya. Kung ano po yung nakatap na sa positive ng capacitor na 400 volts, yung pinakamalaking capacitor sa power supply, yun po yung ating primary winding. At kung ano po yung nakatap doon sa drain ng ating MOSFET, yung nasa gitna ng MOSFET transistor, yung nasa gitnang paa niya, yun po yung drain, yun po yung dulo ng primary winding. Ngayon ito naman po ay may makikita kayong diode dun sa auxiliary winding. Meron po yung nakakabit na capacitor. Ito po capacitor symbol po ito ha. Hindi yung capacitor symbol. Nagkamali kasi ako ng ano ron sa video ko. Nasabi kong battery yan. Pero capacitor yan. Napabilis lang eh. Ito yung supply niya. Ngayon ito pong ating capacitor, ito ay ang value nito madalas ay 50 volts 33 UF to 47 UF microfarad. Ngayon ito po yung nagsusupply sa ating oscillator. Yan po yung supply niya. Ngayon ito pong ating oscillator, minsan meron niyang tinatawag na startup supply para magtrabaho rin siya para mag-untong ating auxiliary winding, magkaroon ng supply itong ating diode. Meron po yung startup supply na galing dito, may resistor po yan minsan dito na nakalagay na mga 100k ang value, 2 watts na resistor o kaya 1 watts. Meron pong ganong klase ng power supply. Ngayon, ito pong ating siyempre oscillator, meron po yung ground. Ground siyempre, hindi yan gagana pag walang ground. Ngayon, pag nabuo na po natin yan, magkakaroon po rito ng supply yan. Ang supply po rito, nakadepende po yan. Minsan may zener diode din po yan dito. Madalas po pala may zener diode yan dito nakalagay. Naka-ground po yung isang paa niya, zener diode. Ngayon po yung zener diode niya, kung ano po yung voltage na naandiyan, pagpalagay na sabihin natin 18 volt zener diode. Ngayon po ang trabaho po ng zener diode ay ipipix niya lang sa 18 volts yun, yung supply na tatakbo rito. Kasi siya po ay 18 volt zener diode. Ngayon kung papalitan nyo siya ng sabihin na natin mga 12 volt zener diode, magiging 12 volts po yung tatakbo rito. Yun po ang trabaho ng ating zener diode sa ating power supply. Siya po yung nag-control ng fixed voltage. Ngayon kung sakali naman pong makadaan dito ng supply, mag-short yung diode, wala na pong mangyayaring lalabas sa supply sa secondary kasi magkakaroon ng problema yung ating sa auxiliary supply natin papunta ng oscillator. Ngayon ganito po ang pasok ng supply natin. Ulitin ko, ito po ipapasok yung ating 320 volts dito sa primary, yan, papunta ng drain. Tapos ngayon ito pong ating oscillator, lalagyan po natin yan ng startup para medyo yan, lalagyan po natin dito ng resistor. Pagpalagay na 100k na lang, 100k ohms na resistor, 1 watts. Ayan, 1 watts. Ngayon, kukonekta po natin yan dito sa ating IC oscillator. Ngayon, ito po ang trabaho po nitong 100k na resistor na to. Ito po yung magsisilbing start nitong IC na to. Start up nitong IC na to para magtrabaho itong ating auxiliary winding na ito. Ang ating auxiliary winding. Ngayon, ito pong ating 100k na resistor, 320 volts po ang supply niyan. Magkakaroon po yun ng voltage drop. Depende dun sa kung ilang madadrop nitong 100k na to.
Ngayon kung ano po yung masusukat natin dito, yun po yung nangyari. Yung halimbawa kung nakasukat po natin ay 17 volts, ibig sabihin ay ang voltage drop niya ay nasa 3 volts, kaya naging 70 na lang. Ngayon pag po nagka-supplyan dito at okay yung ating oscillator, sigurado tayong okay yan. Mangyayari po niyan, magkakaroon tayo ng auxiliary supply. Lalabas yan dito. Magkakaroon dito ng, depende dito sa iyong Zener diode. Halimbawa kung 18 volts na Zener diode, 18 volts. Yan, 18 volts, medyo malabo lang po ha. Yan, 18 volts. Yan, magkakaroon na po tayo ng secondary supply niyan. Sigurado na po tayo niyan. Magkakaroon na po tayo ng secondary supply. Kasi nagkaroon na po tayo ng auxiliary winding, maglalabas na po ito ng supply sa gate. Magkakaroon na po tayo ng secondary supply. Ganun lang po ang pagto-trouble ng ating power supply. Ang i-check niya po lagi sa kanya ay yung kung present po ba itong ating supply ng start up para yan po yung pampagising na supply ng IC para siya maglabas ng auxiliary winding. Ngayon paglabas po ng auxiliary winding yan, auxiliary supply niyan, paglabas po ng auxiliary supply galing sa ating auxiliary winding, magtatrabaho na po itong IC natin, maglalabas na po yan ng supply na pulse dito sa gate. On off po niya yan po yung napakabilis, depende sa kung anong settings ng IC na yan, kung ano yung niya. Ito pong gate na to, magkakasupply ng napakababa. Ngayon, ito pong ating primary, magsiswitch po yan ng napakabilis, drain to ground, supply to ground, ganun po mangyayari niyan. Kaya po magkakaroon ng supply na yung ating secondary, magkakaroon na po yan ng output supply. Ganun po ang nangyayari sa ating power supply. Sana po yung naiintindihan ninyo. Kung hindi nyo po masyadong maintindihan ay sana po ulit-ulitin nyo yung video para maintindihan nyo po. Ganun lang po ang pagtutrouble ng power supply. Hanggang dun lang po ang aking may tuturo ngayon. At sana po ay nakatulong sa inyo. Kung kayo man po ay baguhan, sana po i-subscribe nyo ang aking channel at sana ay makatulong. Paki-like na rin po at mag-comment na rin po kayo. Maraming salamat po.